Nakatakdang magpasya ang Commission on Elections o COMELEC ngayong Miyerkules kung ipagpapaliban ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary polls matapos maantala ng paghahanda dahil sa utos ng Korte Suprema. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga botante. Tunghayan ang ulat mula rito. Ang unang gagawin ay yung first stage, dapat may deklarasyon muna kung tuloy o hindi ang October 30. Ang pangalawa po is kahit na hindi mo naman i-fix kaagad kung ang deklarasyon mo ay postpone, kahit hindi mo muna i-fix yung period kasi hindi mo naman po alam kung kailan na i-issue yung desisyon ng Korte Suprema o yung lifting ng TRO ng Korte Suprema kung sakali man na magkakaroon ng lifting ng TRO. Ito ang naging pahayag matapos ang nakatakdang pagpasya ng COMELEC o Commission on Elections kung ipagpapaliban pa ba ang unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, magpupulong ang 7 miyembro ng COMELEC NBank upang desisyonan ang usapin. Kung saan sinabi ni Garcia na posibleng ilabas ang desisyon ngayon o sa susunod na araw. Matatandaan sinuspende ng COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa halalan noong September 17. Ginawa ito bilang pagsunod sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 77. Ang nasabing batas ay muling naghahati ng 7 pwesto na orihinal na nakalaan sa lalawigan ng Sulu. Dito ay pinahayag ni Garcia na walang malinaw na batas na gumagabay sa distribusyon ng parliamentary districts. Kaya't inirekomenda ng Project Management Office at Law Department ang posibleng pagpapaliban. Tumanggap din ng COMELEC ng position papers mula sa iba't ibang stakeholders. Karamihan sa mga ipinasa ay pabor sa pansamantalang pagpapaliban ng halalan. Binigyan din ni Garcia na ang nakabimbing kaso sa Korte Suprema at ang umiiral na TRO ang magiging batayan ng kanilang desisyon. Nilinaw din niya na hindi nila sinisisi ang Korte Suprema sa pagkaantala ng eleksyon. Aniya, maaari namang gamitin ng COMELEC ang otoridad nitong ipagpaliban ng halalan ayon sa Section 5 ng Omnibus Election Code kung may matinding dahilan. Bahagi nito, nilinaw din ni Garcia ang sakaling magiging dahilan sa posibleng postponement. Pero nandun po sa whereas clause ng batas na ang kadahilanan ng postponement ay dahil ang postponement ay isa lang sa consequences. Isa sa mga consequences o dahil naipit na dahilan. Dahil nga po sa finix yung term of office ng barangay. Dati-rati po 3 taon, ngayong ginawa nilang 4 na taon na. At dahil sa 4 na taon ng ginagawa niya, magbabago po yung period kung kailan magkukonduct ng halalan. And dahil po dyan, as a consequence, kinakailangan i-reset ang eleksyon dahil doon sa pag-fix ng term na yon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sinunog ng Philippine National Police o PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 11.4 million pesos na halaga ng marijuana sa Kalinga Province. Alinsunod ang ito sa 2 araw na operasyon na pagsunog sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na mas paigtingin ang kampanya laban sa mga iligal na droga. Ayon naman kay PNP Acting Chief Jose Melencio Nartates, ang malawakang operasyon ay sinagawa ay malinaw na pahayag sa mga sindikato at nagtatanim ng marijuana na hindi titigil aniya ang PNP sa paghahangad ng ligtas at malinis na lipunan. U.S. President Donald Trump thanked Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for accepting the 20-point plan that calls for Gaza ceasefire. Meanwhile, Trump announced that Hamas has 3 to 4 days to respond to the proposal. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. European leaders praised Trump's 20-point security plan to end the war in Gaza and urged Hamas to accept it without delay. The plan includes a ceasefire, the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners.
the disarmament of Hamas, and unimpeded delivery of emergency aid. In response, Israel has accepted the proposal, while Hamas is still reviewing it. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulon ng mga balita, Cebu isinailalim na sa state of calamity. Provincial Governor patuloy ang deployment ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Price freeze sa produktong kerosene at LPG ipinatupad sa Bogo City, Cebu. Higit 800,000 bank accounts na konektado sa flood control projects dumagdag sa ikatlong freeze order na nakuha ng AMLA. DA natuklasan ng umano'y 75 million pesos na ghost farm to market road projects sa Mindanao. Farm elections, kinakailangan paigtingin ang kahandaan para sa seguridad ayon sa COMELEC. MMDA nakikipag-ugnayan na sa DOTR hinggil sa iligal na pagterminal ng mga bus sa Nia Road. Watas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.